ang ating katampakang pagsamba ay yung handog natin ang ating mga sarili sa Diyos na isang haing buhay. Bukod pa yung tayo naghahandog, bukod naman yung ating sarili ang ating inihahandog. Sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos na isang haing buhay. Ang ating gagawing kasangkapan o dahilan ng paghahandog ng ating mga sarili sa Diyos ay dahilan sa Kanyang kahabagan. Dahilan sa Kanyang kahabagan, isunugod niya yung Kanyang anak para ipapasan sa Kanya yung parusa, yung sumpa. At ituring yung Kanyang anak na makasalanan dahil sa akin. Yun yung dahilan kung bakit mamahalin natin ang Diyos. At bilang utang na loob, atin namang ibibigay yung ating sarili sa Kanya. Anong klaseng banyon? Anong klaseng kalay? Yung ating katawan na sariling na buhay. Ang Diyos ay interesado sa ating katawan. Sapagkat ito'y binili, tinubos ng Kanyang anak. Tinubos ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Napakahalaga nito upang maging templo ng banal na Espiritu. Ang mga handog na hayop ng unang panahon, ikay-pipiling ng mga walang kapintasan. Pag may nakita kang kapintasan, reject na yan. Yan ay dadalhin na sa palengke doon sa katayan. Hindi pwedeng ihandog. Ayaw nga isang katanungan ay, paano natin maihahandog yung ating mga sarili sa Diyos? Ay yung ilan sa atin ay sira-sira na yung organ. Maitim na yung baga, puno ng nikotina. Yung kidney ay may bukol, yung atay ay may bukol. Yung dugo ay maraming taas ang blood sugar, cholesterol. Yung balat ay makakati. Paano yan ihahandog sa Diyos? Yung isang gayong katawan. Yung iyong katawan na ubuhin. Isang bulate na lang ang hindi pumipirma. Yung pagay panghandog pa sa Diyos. Ay sa Old Testament, yun ay reject. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nagdadala sa akin ng mga trupang pilay? Ng mga trupang bulag? Ay ako'y Diyos. Ay ito naman. Kung kailan pa may sakit, alam niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Yun ay iwan pag malakas pa hindi nadadalaw. Tayo iwan nagdadalaw doon sa mga may sakit na nung malakas pa ay ating nakalimutan. At pagkagayon nasa ospital na, nasa pirit, nasa bilangguan na, ay ating paglilikutan. Ay paano yung ihahandog ko yung aking katawan na isang kriminal. Yung bakit tatanggapin para tayo. Ay kaya magandang kung mapag-aralan natin yan. Na yung ating katawan ay talagang napakahalaga sa Panginoon. Yung ating katawan ay dapat pangalagaan pagkatapos tayo ay manampalataya sa Panginoon. Yung ihahandog ay ipagkakaloob ng buong-buo. Especially yung mga may sakit tatanggapin pa ng Diyos kahit may sakit na. Yung bata-bata pa, kung makalaklak ng alak kaya hindi maawat,
ay kung may sakit na ilalapit sa Diyos ay tanggap pa rin eh. Napakaswerte. Napakaswerte ng makasalanan. Nalalapit sa Diyos ay tanggap pa rin. Alam pa niyo yung ating isipan ay naaapektuhan yung ating mga organs ng katawan. Yung isipan ng siyang command center. Mula sa isip, yung mahimbing na pagtulog, pagtawa. Pati yung mga negative. Ngunit itong ating katawan, nakaka-influensya din sa isip. Hindi lang isip. Itong ating katawan, pag ito'y maging handog sa Diyos, apektado yung isip. Dahil 27 minutes lamang ikaw nagbubulay-bulay, nababago na yung utak sa MRI scan. Kaya sabi ng Solomon, kapag may galit ka, ipagpabukas mo. Pag ikay galit na galit, yung iyong isip ay pwedeng dumikta ng ikaw ay pumatay. Ngunit, pagkalipas ng iyong galit, ilang minuto lamang ay nawala na yung galit mo, bumabalik ka ulit doon sa katinuan. At kapag bukas mo pa siya papatayin, malamang hindi mo na mapatay. Papaluhin kita bukas, ay siya, hindi na yung mapapalo. Dahil hindi na galit. Ipagpapabukas, bibigyan mo yung chance yung iyong isip na makapaghunos dili. At yun namang iyong katawan, ay bibigyan mo ng yung mga part ng iyong katawan, bibigyan mo ng pagkakataon yung utak para pumayapa. Kaya ito ay iinom ng tubig na malamig o tubig na mainit, ikay lalanghap ng mabango para maglubag yung iyong utak. Mga kapatid, huwag tayong basta-basta mag-iisip ng kung ano-ano sapagkat nakikinig yung ating katawan, ready yung ating katawan. Kung anong iniisip ng utak, yung mga utak na ready. Iniisip ng utak na magnakaw, ay yung paa ay aalis at magnanakaw. Yung kamay ay nakikinig, ay yun ang unang datakot, yun ang unang tutuko. Yung mata ay nakikinig, yung maghahanap ng daan, mga bubukasin, mga sisirain. Kaya nga, tayo maghuhunos din sa pag-iisip. Kaya nga sabi ng balda sa verse ko, ay tayo daw ay pagkaroon ng pagpapalibago sa ating mga isipan. Regeneration. Pagpapalibagong buhay. Tayo na ng mga patay na sa kasalanan ay magkaroon ng bagong buhay. Sila yung ay gumawa na umuwi. Sabi ng tatay, mga kapitbahay, ito kayo. Ang sarap ng niluluto din eh. O dito kayo, ako'y nagrenta ng bag ng musician. Ang kaganda dito ng tugtog. Sapagkat yung aking anak ay patay na at nabuhay. Nung nagpapakain ng baboy yung anak ay patay na eh. Ay nung umuwi ay sabi ng mama, buhay suto eh, buhay na. Parito kayo. Muling nabuhay. Kaya isang tao na yung kanyang katawan ay iaalay sa Diyos, na nabago yung kanyang isip, yung kanyang mga organs ay magkakaroon ng bagong buhay. Ang unang-unang nababago ay atay. Yung atay, mga kapatid, ilang ulit na nagpapalit ang bituka, ilang ulit nagpapalit ang balat, tuwing 28 days ay nagpapalit. Yung baga, yun ay mag-decide ka lamang ng huwag nang maninigarilyo. Kalahating oras na huminto ka sa paninigarilyo ay yung baga ay unti-unti nang gumagaling. Makikita niya, bakit ito'y matabaan mo? Vitamin ang ininom mo, ay huminto lang ako sa paninigarilyo.
Patipis ko mo yung mula-mula kayo. Na nagkakaroon ng bagong buhay. Kahit yan ay ganyan na ang nangyari sa iyong katawan, pwede yang magkaroon ng bagong sigla, pwede magkaroon ng bagong buhay. Isip-isipin niyo yung maglalasing na huminto sa Panginoon ng alak, ay kung hindi lamang yung katawan niyang nabubuhay, pati yung wallet. Yung sigarilyo, pag tinanggal ng tao, pati yung wallet ay nakapal. Kami ay iba, dahil kami kausap ng isang araw. Magkano tayo sweldo mo? Ako di nakakaipon ka? Ay kulang ko eh. Bakit? May pisikuan. Kulang, binata. Ay kulang yung sweldo dahil may bisyo. Sapagkat, kaya tumataas yung mga pambisyo niya, merong syntax. Magbubugis ka sa kasalanan. Para mahinto yung paligirig, dapat ay itaas yung presyo ng sigarilyo at lagyan ng mga bagang may kanser yung kaka ng sigarilyo. Para ikaw ay matakot pagbili mo o ba? Ang binayaran mo ay kanser. Ang nilagay mo sa bulsa ay kanser at ang hinihit-hit mo ay kanser. Tapos, tinaasan pa yung presyo. Syntax ang tawag yan. Pero itong alak ay parang hindi pa napag-usapan lagyan ng tax. Wala pa. Dahil yung ay hindi natin maintindihan kung bakit na-single out yung sigarilyo. Dahil sa madalang kasulatan, mas malala din yung alak. Sa aklat ni Harry Solomon, malala yung alak. Ngayon, kapag ang tao ay magbabago, magmumula sa isip, yung isip ay may kapasidad, nakalagay na mismo doon, instinct, yung mabuti at masama. Nang kainin ni Eva at ni Adan, yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, na-install agad sa isip nila yung mabuti. Ano ka, pag dumating na may marunong magpayo, iwas-iwasan mo yan. Mauunawaan niya sapagkat naka-install na doon yung mabuti. Pag may nangaral ng Ebanghelyo at yun ay nakapunta, yun ay sasampalataya sapagkat yung mismong prutas ay hindi naman puro masama yung nakalagay doon sa prutas. May substance ito pag nakain mo, maiintindihan mo yung mabuti. Bagaman matututo ka ng masama, pwede mo matutuhan din yung paraan ng pagbabagong buhay. Kaya pagdating ng bagong taon, ikaw ay susulat ng New Year's resolution sapagkat kumbinsido ka na yung ginagawa mo masama. Yun mga kapatid, mayroon pa akong nakalimutan na ay paano yung mga invalid? Paano mo ihahantog yung iyong sarili sa Panginoon? Yung iba wala na yung dalawang kamay at dalawang paa ng isilang. Putol yung dalawang kamay at yung dalawang paa ay napakaliit. Merong bulag yung dalawang mata, merong talagang halos wasak yung bibig ng sa isilang. Tinatanggap din ng Diyos yung gano'n. Yung asawa ni yung ating asawa na si Roosevelt, Pangulo ng Amerika, may kapansanan itong presidente yun. Nang in-interview kanyang asawa, ay sabi, sa kabila ng kapansanan ng iyong asawa na ngayon ay presidente na, nagtagumpay pa rin, anong lihim niya? Sabi ng kanyang asawa, ay hindi ho sa kabila ng kanyang kapansanan ay nagtagumpay. Yung asawa ko, nagtagumpay dahil sa kanyang kapansanan.
Dahil kung ito'y walang kapansanan, baka hindi naging presidente ng Amerika. Baka ito ay naging magbibisyo at baka naging killer. Karamihan kasi sa mga may kapansanan ay mababa ang pagtingin sa sarili. Yung iba ay tanggap na sila yung may kapansanan na nilalampasan nila yung expectation ng iba. Yung ibang may kapansanan ay mas magaling na empleyado. Yung naka-wheelchair, mas maagang pumasok kaysa doon sa dalawang paa na nakakalakad. Maraming mga ganyan. Na yung bulag ay ang galing naman tumugtog. Yung bulag ang galing naman ang memory. Mayroong Adventist niya sa Manila naman. Ang trabaho, yun ang pinakamaganda, magtinda ng ticket. Ay, mula doon sa Quezon, ay sumasakay papara ng papuntang Quiapo. Pagka hindi niya nakita yung Quiapo, pagtigil, Quiapo, siya sasakay. At mula doon, alam niya na yan, yung bababa, ramdam na niya yung haba ng paglalakbay. Na tama, bagaman niya na titigil at magsasakay ng pasahero, ramdam na niya na yun na yung tapat. At tama na, pagpara niya ay yung mismo yung tapat. Yung dalawang mata, lumalampas. Lalo kung nagsisilpon at may kausap, ay itong kapatid natin bulag, eksakto. Mula doon sa may Cubao hanggang Quiapo, galang tagal na, layo na, eksakto yung para niya. Na yung isang bulag doon sa Corinthian Mindoro, ay halos memorya yung Biblia. At sa yung tanungan, brother, sana mababasa yung ngayon? Yung bulag na hindi nakakabasa ang sasabihin kung anong teksto. Kaya, kung siguro yun ay hindi naging bulag, baka yun ay hindi tumanda ng mga talat, hindi naging magaling sa Biblia, hindi naging bihasa. Kaya, dito, atin daw babaguhin yung ating mga pag-iisip at susunod yung mga organs ng ating katawan. Yung mga organs ng ating katawan, sa halip na maging kasangkapan ng kasalanan, magiging kasangkapan na ito ng katuwiran. Pag ihahandog mo yung iyong sarili sa Panginoon, hindi ka na magsasabog. Kaya kayong pagsasabog, punta kayo sa sabungan dyan sa bahay. Parada yung mga panay. Ang haba ng parada. Ay karamihan doon ay umuyan. Yung mga magsusugan, karamihan ay adik na. Hindi uuwi ng may kwarta. Pag nanalo yan ay tataya pa ng tataya, saka uuwi pag ubos na. Gano'n kayo, tuwag-tuwag ka na yung mga manok ay nagpapatayan at susugatan. Tuwag-tuwag ka. Yung sarili ay nagiging kasangkapan ng kasalanan. Ngayon ay kasangkapan na ng katuwiran. Sabi ng isang tagagawa ng ribulto nung panahon ng mga emperador pa sa Roma. Sabi niya, mula nang makilala ko niya si Kristo, itong kamay na ito ay hindi na uli uukit ng ribulto bagaman dublihin ang bayan, dublihin ang presyo. Na yung mga manggagawa ng ribulto na sumampalataya ay talagang nawala ng mga mangungukit. Kaya inusip yung mga Kristiyano, sabi, ito lang, ating mga ribultong ito ay huwadaw na Diyos. At dahilan dito ay nawawala ang livelihood sa ating lungsod. Yung mga butigan niya ay wala ng stock ng mga ribulto. Dahilan yung mga mag-uukit ng ribulto ay inihandog na yung kanilang sarili kay Kristo. Hindi na uli uukit ng Diyos-Diyosan ang kanilang mga kamay. Hindi na uli magtitinda ng alak. Si Brother Otero sa isang simbahan, nung yun ay mabautisman,
itinigil niya agad yung paggawa ng lambanog. Ibininta niya yung mga kawa na lutuan para hindi na uli makapagluto ng lambanog. Si Eliseo, nang sumunod kay Elias, kanyang pinatay yung 24 na bakang pang-araro, pati yung mga ararong kahoy, para wala na siyang babalikang araro at babalikang baka, para wala nang balikan sa kanyang dating buhay. Kapag inihandog natin yung ating sarili sa Panginoon, dapat ay buong buo at linsanan. Lagi na itong handog. Na huwag natin gagawin nasa altar na. Ay gagapang pa ulit tayo papunta doon sa sanlibutan at babalik. Nasa altar na ay lumukso pa. Dapat yung paghahain ay hain buhay na tuloy-tuloy. Na ikaw ay inihandog yung iyong sarili ngayon hanggang sa dumating ng Panginoon, mananatili kang handog. Sapagkat ang layunin ng ating katawan ay purihin yung tumubos at yung nagmahal sa atin. Na ihahandog natin. Yung ating sarili ay isang haing buhay. Yung haing buhay yun yung pupuri. Sa halip na tayo magtumayaw at magsuka dahil sa kalasingan, magpausok ng bunganga, ay yung ating katawan ay pupuri. Na anuman yung ating ginagawa, kumakain man at umiinom, ay sumasamba sa Diyos. Ang pinakamaganda sa tao ay sumamba sa Diyos, yun ang pinakamaganda. Pinakamagandang pakiramdam, yung pupurihin mo yung Diyos, dahil sa kanyang kadakilaan. Na kayo mga kapatid, na yun yung sinulatan ni Apostol Pablo yung mga taga-Roma. Kapatid, yung taga-Roma, ihandog na ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang haing buhay. Banal at kaayaan. Maaaring yung itsura ng katawan ay hindi nabago. Hindi kaya-aya. Pero yung pangloob na pagkatao ay nababago. Hindi nabago yung kanyang langit, yung kulay ng kanyang balat ay hindi nabago. Pero pakinggan mo kung anong sinasabi ng bibig sa kanyang bagong pagkatao. Pansinin mo yung kanyang pananampalataya at mga pag-asa sa kanyang bagong pagkatao. Mayroong bagong pagkatao na sinasabi ang banal na kasulatan. Na yung banal na pagkatao yun ay kakaiba na. Di ba? Tayo dito ay mayroong banal na pagkatao. Kakaiba na tayo. Tayo mga handog na. Kaya kung basahin natin yung Juan 13, 33, 34, anong sabi doon? Kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Aba, ipan, mayroong tao na ibigin mo man na hindi pwede. Talagang laging gagawin sa iyo masama. Ay, ngayon ay pwede na bago na yun. Dati, puno ng pagkabuhi, ngayon puno na ng pag-ibig. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo, yun ang napakataas sa pag-ibig. Yung ibigin ko, yung ngayong tao, kagaya yung pag-ibig yung kanyang pinsan, pwede yun. Normal yun. Pero yung ibigin ko yung tao yun, kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanya, magagawa lamang yun ang bagong nilalang. Magagawa na ng bagong nilalang. Kasi sa atin, diba, pag nakagawa ng masama, maghihiganti tayo. Sabi ng Bible ay, aba mga kapatid, huwag na kayong maghigantihan sa isa't isa. Huwag na. Gano'n naman na niya kasama yung tao na nahihayain na. Huwag na kayong maghigantihan. Dahil na dito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga lagat.
kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Yung kasi maging alagad ni Kristo, hindi yung sa pangalan. Maghanap ka ng pangalan sa Biblia na tinatawag na gayong relihiyon at yun ay ilagay mo sa simbahan mo, ilagay mo sa iyong bahay. Yung pangalan kung parang relihiyon na nabasa mo sa Biblia, kumuha ka ng pinto at ipapinta mo yun sa harapan ng iyong bahay, hindi yung garantiya na ikaw ay alagad ni Kristo. Yung ikaw ay sabihin Kristiyano, hindi yung garantiya na ikay Kristiyano. Ang garantiya na ikay Kristiyano ay kapag may pag-ibig ka. Kagaya ng pag-ibig ni Kristo, yun ang garantiya. Hindi kung ano-ano. Naku, yung mga balitaktakan ay mga pangalan daw ng mga iglesia. Ako'y nung dinibate doon sa Dipakula Aurora, pinagtulungan ako ng mga relihiyon doon. Ay isang araw, ang dumalaw sa akin ay dalawang relihiyon na magkaaway, pero para ako'y pagtulungan ay naging magkapatid. Nag-combine yung dalawa para ako ay tanungin ang mahirap na tanong. Hindi pumunta na doon. Sabi, Brad, ano ang iyong relihiyon? Ako po'y iglesia ni Kristo. Ikaw naman, ako po'y iglesia ng Diyos. Aba, pareho lang sa Biblia kayo, no? Ngayon, sino sa inyo ang tama? Ikay iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Iglesia ng Diyos na talagay sa unang dito. Sa Biblia din. Sino sa inyo ang tama? Nagpantibate yung dalawa sa ating harapan? Nagpantibate? Ay pareho may teksto eh. Iglesia ni Kristo, Roma 16, unang Korinto 1, ay iglesia ng Diyos, nagpantibate? Ay talagang ka na. Talagang magsusunto ka na, magsasakitan na. Tama na, atin ang itigil. Yan ang sabi ko sa inyo. Huwag kayong mangungupya ng mga nakalagay sa Biblia at gagawin ninyong pangalan. Kagaya niya, nagtagpo kayo pareho ay kayo na magsusuntukan. Kaya, nasabi sa madalang kasulatan, makikilala ng mga tao kung kayo aking mga alagad. Kung kayo may pag-ibig sa Jesus. Adventist na may pag-ibig, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon, yun ang maganda. Kaya mga care group na yan, kaya nung hindi gano'n nagtagumpay, grupo, ay pagkatapos ay magpapaliwanag lahat, ay wala kang alam na ipaliwanag at nervyos eh. Ay di, natapos ay wala nang pagpaliwanag, kung na tayo sa sunod, hindi din tayo makapagpaliwanag. Ay matapos ay may gula agad na baptism, ay wala mapabinyagan, ay tatawa na. Kaya maganda yung sa New Testament, nagbahay-bahay muna sila. Nagsama-sama muna. Ayan. Kahit hindi ka ano ka, pero kayo yung leader ay alisto. Kasi baka hindi masunod yung baka tanungin niya yung kanyang kapatid. Ay hindi makasagot, ay baka pilitin ano kapatid. Ano masasabi mo na Isip yan, pag may tayo. May na-insulto, ay hindi na pupunta. Ay sinabi na ito. Sama-sama muna. Tapos, luluto, magkakaroon nila ng bande. Habang sila ay, hindi rin yung successful na lang. Pag yan ay may nakataas, ano ba pilis ito? Kasi mahirap yan. Mahirap yan. Hindi tayong lahat, hindi lahat na small group ay may kapasidad ng pamilya. Maaring kayo lamang yung taga-rekomenda. Ano po ay may naging kaibigan doon, ay hindi namin plan. May sakit po, ay hindi kami marunong doon. Isama. At pag yun ay tinagala naman ninyo doon, na inabot kayo ng isang oras, sa sunod ay tatago kayo. Kaya maganda yung grupo na tagawit na. Pagkatapos sa tagawit, panalangin, alis. Alis yung grupo. Ikay maganda na yung grupo ninyo. Wala kayong kapasidad na mangaral, marunong kayong kumanta. Kantahan kayo panalangin, alis. Hindi pa kayo babahan.
Para yung inyo, makapaglingkod kayo ayon sa kaloob ninyo. Na kayo magpapaliwanag, wala kayong kaloob yan. Pag kayo na pagpapaliwanag. Saan kayo sa inyo kaloob? Hahanap kayo ng maraming ministry. Ang mga alam niyo mga magagandang ministry, nakatanggap-tanggap sa tao, yung pupunta kayo doon sa bahay, lalabhan yung banig at yung kulambo, yung maganda. Lalabhan. Punta kami sa sarwan, yung panay luko-luko, yung anak nakatali doon sa haligi, na yung dumi ay inabuhan na naroon lamang sa harapan niya. Yung nanay ay nakapuyong na yung mga kamay, naghugas siguro ng dumi niya ay hindi na may ngayon nandito sa harapan. Yung tatay ay pagampaga, itinitim ng tuhod, hindi makabangon. Magbabay yung study tayo doon. Ang ginawa namin ngayon, yung iba ay pakunta sa inyo, naglalaba, yung iba ay nagluluto, yung iba ay kung ano naman tayo, paglilinis sa paligid ng bahay. Alam niyo mga kapatid, ginawa namin ng ilang ulit, ang nabinyagan na yung kahanggan. Dahil nanunood, kung bihira mga tao ito, kapag inyong nasa isip ay Bible study, yung pinapasok nung sa kaharian, ano sabi ng Panginoon? Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Nakuhaw at inyong pinainom. Hubad at inyong ginamtan. Nagkasakit na bilanggo at inyong ginalaw. Baka mayroon doon kaunting Bible study. Pero ang main na pagkahikayat na ay sila'y pinaglingkuran. Saka na lamang sumunod yung mga Bible study. Kaya yung, kalimutan ko yung pangalan ng kanila. Yung kanilang mga grupo, lalo sa Divisoria, nang hihingi ng mga pinagtabasa ng mga gulay na masarap rin yun, di lamang ay nalagas na. At niluluto nila, naghihingi ng mga buto ng baka, buto ng karabaw at pinahalo nila. Madaling araw pa isang mangkok yung mga walang makain doon sa mga tao ng sana. May mga dala silang timba at face towel at mga suklay, yung mga bata na dikit-dikit na yung buhok, doon nililiguan sa bandarong. Pagkatapos ay may bagong damit na binili sa ukay-ukay. Susuklayan yung buhok at lalagyan ng ipit ng puyot. Murang-mura naman yung mga ipit pagdadalhin doon sa pagbibili kayo sa wholesale sa Divisoria. Isipin muna ninyo yung paglilingkod. At yung Bible study, magiging buhay mo yung paglilingkod. Yung mga tao, kusang lang lalapit, kusang magtatanong pag kayo'y naglilingkod. Aakto muna kayo ng alipin. Ipakikita muna ninyo yung inyong pagmamahal. Yung buhay na binago na kayo ngayon ay handog na sa Panginoon, kayo idinukot na para kayo maging pagpapala sa iba. Ito ang kailangan nyo sa pangalan ng Diyos.